Sinalubong ng pagtitipon ng Filipino community si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdating niya sa India, may ulat si Kenneth Pasyente live. Kenneth. Yes, Dayan, dumating na nga dito sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na state visit. 2:20 ng hapon, oras dito sa India, o mag-aalas 5 ng hapon dyan sa Pilipinas nang lumapag ang sinasakyang eroplano ng Pangulo sa Palam Air Force Station sa Indira Gandhi International Airport dito sa New Delhi. Sinalubong ang Pangulo ni Philippine Ambassador to India Jose Ignacio, Defense and Armed Forces Attaché Colonel Rolando Gomez at ilang Indian officials. Mula airport, agad na magtutungo ang Pangulo sa Taj Mahal Hotel para sa isang courtesy call kay External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar. Yan ay para i-brief ang Pangulo para sa pag-arangkada ng kanyang official state visit dito sa India. Matapos yan ay magtutungo ang Pangulo sa isang pagtitipon kasama ang Filipino community rito sa India. Inaasahan na magbibigay ng mensahe ang Pangulo sa mga kababayan natin, kabilang na riyan ang paglalatag ng mga programa para sa kanila. Sa tala ng DFA, Dayan, nasa 1,356 Filipinos ang naninirahan sa India na karamihan ay kasal sa Indian nationals at mga working professional. Sa kanyang departure statement, una nang sinabi ng Pangulo na ang pagbisitang ito ay naglalayong mas patatagin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at India sa iba't ibang aspeto. I traveled to India knowing that our commonalities will lead us to a deeper, broader, more meaningful bilateral cooperation, both in the immediate future and up to our longer-term horizons, that will ultimately serve the peace, the stability, and prosperity for our two nations and the wider Indo-Pacific region. There is much potential for cooperation with India that will mutually benefit our peoples. We intend to explore these by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. Binigyang din ng Pangulo ang parehong layunin at mithiin ng Pilipinas at India ukol sa usapin ng teritoryo, bagay na anya'y mas mapagtitibay pa sa kanyang pagbisita. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes and critical sea lanes of communications in the Indo-Pacific region, our shared interest in protecting the rights and welfare of our international seafarers, our steadfastness in upholding international maritime law, including the UNCLOS, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Hindi rin mawawala, Dayan, ang pagiging salesman ng Pangulo dahil ilang serye ng mga pulong kasama ang Indian business leaders ang nakalatag sa pagbisita ng Presidente. I will personally lead a business delegation to New Delhi and Bengaluru to meet with the captains of their industries, especially in the IT sector, to explore potential investment opportunities for both sides. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Sa mga oras na ito, Dayan, nandito tayo sa labas ng hotel kung saan nga gaganapin yung Filipino community meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaantabayanan na natin yung kanyang pagdating dahil marami-rami na rin yung mga Pilipino na naghihintay para makita siya. At sa bukas nga, magiging jam-pack yung magiging schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil magiging sunod-sunod na yung mga meeting na dadaluhan niya. Kabilang na yan yung pulong kasama ang presidente ng India maging ang prime minister nito. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente, nagulat ng live mula sa India.